Kabanata 1131. Oh, tanong ni Nelson, sino? Arnav. Nag-isip si Jed at sinabing, ayon sa sinabi ni Elijah bago siya arestuhin, niloko siya ni Arnav. Bagamat walang ebidensya, hindi maaaring peke ang kanyang ekspresyon ng panloloko. Nariyan din ang huling insidente ni Diana. Ayon sa Diana, ang pangunahing responsibilidad ay nasa Arnav. Sabi ni Nelson, sa madaling salita, sadyang hinati ni Arnav ang kumpanya natin. Tumango si Jed. Hindi lang iyon, ayon sa ulat ng Informer, sumali si Arnav sa Pivot Technology. Sa madaling salita, pinilit ni Arnav na alisin ang mga pangunahing teknikal na tauhan ng aming kumpanya at hinayaan siyang kunin siya ng Pivot Technology. Ito ay masama. Pinaikit ni Nelson ang kanyang mga mata, anong masamang diskarte. Ang tusong taong iyon, si Master Centipede, ay umaatake sa akin mula sa lahat ng direksyon at ang ginagamit lang niya ay ilang masasamang pamamaraan. Paalala ni Jed, at saka, ang target nila ay sina Elijah, Diana, at Arnav na napakatagal nang naging active, Mr. Mayo. Don't you think it's too coincidental? Biglang natauhan si Nelson. Ang ibig mong sabihin ay tinarget na ni Master Centipede ang Underground City. Oo. Sinabi ni Nelson, ang tatlong taong ito ay palaging kasangkot sa gawain ng Underground City. Bagamat hindi nila alam ang katotohanan, sila ay kasangkot pa rin. Kung ang Master Centipede ay aalisin silang tatlo, ang Underground City ay talagang kailangang bantayan. Ang Underground City ay ang core ng Sterling Technology. Hanggat umiiral pa ang Underground City, hindi babagsak ang Sterling Technology. Sa makatuwid, hindi dapat hayaan ni Nelson na maaga ng Pivot Technology ang mga lihim ng Underground City. Aniya, sa kasalukuyan, ang pinakabagong pananaliksik sa Underground City ay pumasok na sa huling yugto. Kapag natapos na ang pananaliksik na ito, pansamantala itong isasara sa loob ng isang panahon. Kapag nangyari iyon, alisin sina Diana at Arnav at mayroon ka para maghanap ulit ng bagong R&D personnel. Kinuha ni Jed ang order. Nakuha ko na. Nang aalis na sana siya, pinigilan siya ni Nelson at tinanong, isa pa, kumusta na si Thomas? Tumagot si Jed. As usual. Buong araw siyang walang ginagawa. Inalis ni Craig ang kapangyarihan ni Thomas ayon sa kahilingan ko, kaya wala siyang magawa kahit na gusto niya. Kamakailan lang, niinis siya kaya nagsimula siyang magkaroon ng ilang special hobbies. Nagkagusto siya kay Diana. Hindi ko inaasahan na mahilig pala siyang tao. Nakahinga ng maluwag si Nelson. This is the best. Ipagpatuloy mong alisin ang kanyang kapangyarihan at huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makilahok sa mga praktikal na bagay. Naiintindihan. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Jed at umalis. Sa opisina, nakaupo si Nelson sa isang upuan mag-isa, bumubulong sa sarili, Thomas. Thomas, kung talagang matalino ka, dapat manatili ka sa dati. Ako na ang bahala sa buhay mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho, at ako. Bibigyan ka ng maraming pera upang masiyahan sa iyong buhay. Kung maglakas loob kang pumuslit sa likod ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. West Destiny Street number 556, isang hiwalay na villa. Gabi na, umuwi si Thomas. Umupo siya sa sofa at ikinwento kay Iris at Aris ang nangyari sa maghapon. Paulit-ulit na namangha si Iris. Hindi ko akalain na ang isang kasing talino ni Jed ay madaya. Sabi ni Thomas, matalino si Jed, pero hindi rin simpleng tao si Laura. Not to mention may spy sa company, kaya hindi napigilan ni Jed. This time, hindi na nakakagulat na matatamaan siya ng ulo, ngunit naniniwala akong alam din ni Jed ang katayuan ni Arnav bilang isang especially iya. May gagawin ba siya kay Arnav? Hindi ito ang gusto kong alalahanin, sabi ni Thomas. Ngayon, ang Sterling Technology ay nakikipaglaban ng husto sa Pivot Technology. Si Jed at Laura ay nakikipaglaban sa isa't isa, kaya hindi nila ako bibigyan ng labis na enerhiya. Ito ay maginhawa din para sa akin na gawin ang sarili kong bagay. Habang nagsasalita siya, tuwang-tuwa na lumabas si Cancer. Commander, tapos na. Sobrang bilis. Oo. Noong nakaraang pagkakataon, ibinigay ni Thomas ang aklat ng proyekto na isinulat ni Diana kay Cancer at hiniling sa kanya na gumawa ng ilang mga pagbabago. Sa malaking balangkas na hindi nagbabago, maaari siyang makagawa ng ilang mga espesyal na gas, sa gayon ay nagpapalubha sa tunay na kalagayan ni Nelson. Natupad ng Cancer ang kanyang misyon, at natapos na rin ito sa wakas. Inilagay niya sa mesa ang bagong project book.
Commander, ito ang bagong libro ng proyekto. Kung susundin mo ang mga kinakailangan sa itaas, tiyak na makakamit mo ang iyong layunin. Naniniwala ako na lalong lalala ang kalagayan ng taong iyon. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang iyong tunay na ama. Kinuha ni Thomas ang bagong aklat ng proyekto sa mesa at hindi niya maitago ang pananabik at kagalakan sa kanyang puso. Matapos ang napakatagal na paghihintay, sa wakas ay nakuha na rin niya ang pagkakataon. Narito ang tamang oras, lugar, at mga tao. Opisyal na inilunsad ang plano. Habang inaaway ni Jed si Laura, gusto kong bulagin sila at bigyan ng malaking sorpresa, si Jed at ang Peking. With that said, tinawagan agad ni Thomas si Diana. Hoy, Diana, tulog ka na ba? Hindi pa, kakalabas lang ng shower. May tatawagan ka ba sa akin ng ganitong oras? Well, may something. Anong problema? Ay, miss you. Miss ko na ang matambok at sexy mong katawan at hindi na ako makapaghintay na makita ka ngayon. Pwede ba? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. Thomas, paano kita matutulungan? Haha, parang nakuha na rin ni Diana sa wakas. Ting time na sinabi ni Thomas. Nagsagawa ako ng kaunting pagbabago sa iyong huling aklat ng proyekto. Sana ay magawa mo ito alinsunod sa aking mga kinakailangan sa hinaharap na sentro ng pananaliksik at pagpapaunlad ng proyekto ng Underground City. I knew it. There's nothing good when you find me. I'll give you 30 minutes to come over. I'll go to bed after time has passed. Coming. Kabanata 1132. Kinabukasan, ang R&D Department ng Sterling Technology ay nasa napaka-tense at seryosong kapaligiran. Dahil sa pagkakamali ni Elijah, naapektuhan ang buong departamento. Naglabas ng utos ang chairman. Ang mga hindi mahusay na gumanap sa panahong ito ay tatanggalin sa trabaho. Bilang karagdagan, nakabalangkas sila ng medyo mahigpit na kapunal at sila ay tatanggalin din kapag hindi nila ito makumplito. Mayroon lamang isang pagbubukod na si Thomas. Tinunod pa rin ni Craig ang mga tagubili ni Jed at hindi nagbigay ng anumang trabaho kay Thomas. Ibinukod nila siya at hindi binigyan ng anumang kapangyarihan na ginawa siyang nominal vice chairman. Natuwa din si Thomas. Tila wala siyang pakialam dito. Parang wala siyang pakialam. Nang puspusan na ang trabaho ng lahat, pumunta si Craig sa tabi ni Diana at sinabihan siya ng ilang salita. Pagkatapos, nagmamadaling umalis si Diana. Hindi alam ng ibang tao, ngunit alam ni Thomas na dumating na ang bagong misyon ng Underground City. Bagamat kalmado si Thomas sa ibabaw, talagang kinakabahan siya. Naibigay na niya ang pinakabagong project book kay Diana kagabi. Ito ay hindi alam kung si Diana ay maaaring ayusin ito at kung si Jed at ang iba pang mga tao ay makakahanap ng anumang mga pagkakamali. Depende sa performance ni Diana kung makikita niya ang kanyang ama o hindi. Ang proseso ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Halos buong araw ay hindi bumalik si Diana sa R&D department. Oras na para umuwi. Nang makaalis si Thomas sa trabaho, tamad siyang lumabas na may mga kamay sa kanyang bulsa. Paano gaganap si Diana ngayon? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Hanggang sa ding, ding. Nang bumaba si Thomas at dumating sa pintuan ng kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng text message mula kay Diana. Ang nilalaman ay napakasimple, isang pangungusap lamang. Natapos ko na ang cake na binigay mo sa akin. Ito ay isang tip-off. Tinukoy ng cake ang aklat ng proyekto. Nangangahulugan ang natapos na pagkain na ginawa ni Diana ng eksakto ang mga tagubili ni Thomas. Itinuring na kompleto ang simula ng buong plano. Susunod, kailangan nilang maghintay para sa Underground City. Itinago ni Thomas ang kanyang telepono at nagmaneho pa uwi. Ang araw na ito ay nakatakdang maging isang gabing walang tulog. Gabi na, nakaupo sa kanyang tahanan ang chairman ng Sterling Technology, si Nelson. May hawak siyang teacup sa isang kamay at remote control sa kabilang kamay habang random na naglalaro ng balita. Biglang tumunog ang doorbell. Parang nagmamadali ang taong iyon. Gabi na. Sino kaya? Charlie, pumunta ka at tingnan mo. Ang butler, si Charlie, ay nagpunta upang buksan ang pinto at nakita si Jed na nakatayo sa pintuan na may nervyos na ekspresyon. Hingal na hingal siya. Mr. Motley, bakit ang tagal mong dumating? Kailangan kong makita agad si Mr. Mayo. Narinig ni Nelson ang boses ni Jed at bahagyang sumimangot.
Ayaw niyang naiistorbo siya kapag nasa bahay, lalo na kapag may kinalaman ito sa trabaho. Ayaw niyang pag-usapan ito. Hindi naman sa hindi ito alam ni Jed. Ngunit dumating pa rin siya na nagpapakita na ang kumpanya ay tiyak na nakatagpo ng napakalaking problema. Pasok ka. Nagmamadaling lumapit si Jed kay Nelson at humihingal na sinabi, Mr. Mayo, it's bad. May nangyari na. Bakit ka nagpapanik? Tanong ni Nelson na may displeased face, anong problema? May nagawa na naman si Master Centipede o Laura. Hindi rin. May nangyari sa Underground City. Ha? Biglang kinabahan si Nelson at nagmamadaling nagtanong, tell me, what's the matter? Lalong nagkasakit at nahimite ang tao sa Underground City. Ang iilang doktor na nakapost doon ay pawang walang magawa. Tinabi pa nila sa amin na maghanda para sa isang libing. Ano? Kabanata 1133. Si Nelson ay hindi mapanatiling kalmado. Naguguluhang tanong niya, hindi ba maayos ang taong iyon noong isang araw? Bakit siya biglang lumala? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na kontrolin ang dosis? Mukha namang inosente si Jed at sinabing, ako na. Pero Mr. Mayo, alam mo rin na hindi na maipagpatuloy ng katawan niya ang pag-inom ng gamot at maaari siyang mamatay anumang oras. This was very sudden, but also inevitable. Kinagat ni Nelson ang kanyang mga ngipin. Ano ang dapat gawin ngayon? Napakahalaga sa kanya ng lalaki sa Underground City. Kung wala siya, para itong kotseng nawawala ng makina. Tiyak na magugulo ang Sterling Technology. Ang reputasyon ng Sterling Technology ay nagdusa na dahil sa eksibisyon. Kung nawala ang kanilang engine, paano makikipagkompetensya ang Sterling Technology sa Pivot Technology? Hindi mo dapat hayaan siyang mamatay. Sabi ni Jed, but we can't help it. Yung mga doktor na meron kami dyan lahat walang magawa. What should we do? Bahagyang nagtaas ng ulo si Nelson. Hindi, may ibang doktor at kaya niyang iligtas ang taong iyon. Siyempre, alam ni Jed kung sino ang doktor na ito. Si Thomas lang ang naroon. Paulit-ulit niyang ipinilig ang ulo. Mr. Mayo, you can't let Thomas meet that person. It's too dangerous. Once Thomas gets suspicious, not only Sterling Technology, but your life will be threatened. Alam ko, siyempre. Pero ngayon, walang sino man maliban kay Thomas ang makapagliligtas sa buhay ng taong iyon. Patuloy na tinapik ni Nelson ang mesa gamit ang kanyang mga daliri, paulit-ulit na nag-aalangan. Mag-isip ng paraan para magkita sila ng hindi humahantong sa mga problema. Umunat ang noo ni Jed. Ito ay masyadong mahirap. Masyado nang matalino si Thomas, kaya hindi madaling lokohin siya. Maaari lang nating gawing katotohanan ang maling pagkukunwari. Mr. Mayo, please cooperate with me, sabi ni Jed. Sige. Gabi na sa villa, tahimik na nakaupo si Thomas sa sopa, nagpupuyat magdamag. Naghihintay siya ng tawag, isang napakahalagang tawag. Kung hindi niya ito matatanggap ngayong gabi, kung gayon. Hindi, tiyak na matatanggap niya ito. Nagpatuloy siya sa paghihintay. Nang tumunog ang kampana ng 12 beses, sa wakas ay dumating na ang tawag na hinihintay niya. Ting-sing, 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 ting-sing. Biglang kinabahan si Thomas. Pero kahit excited na siya ay wala pa rin siyang nagawa at binigyan ng senyales si Aris. Naintindihan naman ito ni Aris. Lumapit siya para sagutin ang telepono at tamad na nagtanong habang humihikab, hello, who's calling in the middle of the night? Ako ito, Jed. Mr. Motley, ano ang problema ng pagtawag sa ganoong kalate na oras? I'm looking for Mr. Mayo. There is an urgent matter. Pilasan mong sagutin ang telepono. Oh, saglit lang. Tumingin si Aris kay Thomas at sumigaw, Dr. Thomas, it's a call from Mr. Motley. He has a urgent matter to look for you. Nakahinga ng maluwag si Thomas. Dahan-dahan siyang naglakad para sagutin ang telepono. Mukhang inaantok na siya, nagtanong siya, Mr. Motley, paano kita matutulungan sa oras na ito? Inaantok na ako. Mr. Mayo, may nangyari na. Lumala na ang kalagayan ng tatay mong chairman at nahimite siya. Walang magawa ang mga doktor dito. Nanganganib ang buhay ng chairman. Alam kong may mahusay kang kasanayan sa medisina. Dali, dito at tingnan mo. Agad namang napalitan ng kaba si Thomas. Okay, I'll come right away. Ibigay mo sa akin ang address at pupunta ako dyan ngayon.
Pagkababa ng telepono ay agad na natanggap ni Thomas ang address na ipinadala mula kay Jed. Ito ang tahanan ni Nelson. Sa pagtingin sa address na nasa kanyang kamay, nakita ng mga mata ni Thomas ang hitsura ng pag-asa. Makikita ko ba ang peke o ang tunay na artikulo ngayong gabi? Ito ay nagkakahalaga ng pag-asa. Kabanata 1134. Personal na nagmaneho si Jed sa villa kung saan nakatira si Thomas at dinala siya sa lugar kung saan nakatira si Nelson. Habang nasa daan, tahimik lang si Jed. Kitang-kita ang kaseryosohan ng pangyayaring ito sa kanyang kinakabahang hitsura. Huminto ang sasakyan sa halos 20 minuto. Mr. Mayo, dito nakatira ang chairman. Pasok na tayo. Sige. Inakay ni Jed si Thomas sa direksyon ng villa. Bago makarating sa pinto, nakita niya ang mayordoma na si Charlie na pabalik-balik na tila kinakabahan. Oh, Mr. Motley, you're back. Dinala mo ba siya? Tanong ng mayordomo. I brought him with me. This is Thomas, who has superb medical skills. Siya rin ang panganay na anak ng chairman, Jed said. Tuwang-tuwa si Charlie. Umakyat siya at hinawakan ang kamay ni Thomas. Young master, hindi ko inaasahan na makikilala kita sa ganoong sitwasyon. Halos 10 taon na akong sumusunod kay master. Hindi ko talaga kayang makita si master ng ganito. Pilasan mo na siya. Sumagot si Thomas, huwag kang mag-alala, siya ang aking ama. I'll definitely do my best to treat him. Walang sabi-sabi, pinapasok ni Charlie si Thomas at Jed sa bahay. Nang mapadaan siya sa sala, nakita niya ang ilang doktor na nakaupo sa sopa habang nakakunot ang noo. Nisinsinang pinag-uusapan nila ang iba't ibang paraan ng paggamot. Mula sa kanilang kinakabahan at balisang mga tingin, makikita na walang mabisang paraan. Nasa kwarto sa second floor si Master. Dinala ni Charlie si Thomas sa pintuan ng kwarto. Tumigil si Jed at hindi pumasok sa loob. Sa halip ay naghintay siya sa pintuan. Pinuhat ni Thomas ang kahon ng gamot at naglakad na mag-isa kasama si Charlie. Medyo dim ang mga ilaw sa kwarto. Paliwanag ni Charlie, napakasakit ng master kaya nawalan siya ng malay. Sabi ng doktor, magpapasigla daw ang ilaw sa katawan niya at magpapulala sa kalagayan niya, kaya pansamantala naming pinalabo ang ilaw. Ang liwanag ba ay magpapasigla sa katawan? Haha, tawa ni Thomas sa isip niya. Hindi niya alam na may ganito pa pala. Parang dahilan para dim ang liwanag. Mas naging ganito, mas kaina hinala. Nakahiga si master sa kama. Tumigil din si Charlie. Hindi na siya naglakad papasok. Mag-isang pumunta si Thomas sa kama. Umupo siya sa isang upuan at tumingin kay Nelson na nakahiga sa kama. Mabilis ang tibok ng puso niya. Iyon ay dahil, sa sandaling iyon, ang taong nakahiga sa kama ay malamang na ang tunay na Nelson. Ama! Malakas na sigaw ni Thomas sa kanyang isipan. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang emosyon at bahagyang nanginginig na itinaas ang kubrekama sa kama. Ang nakahiga ngayon sa kama ay halos kapareho ng peke. Gayunpaman, ang mga kamay ni Nelson ay puno ng mga kalyo at sila ay napakagaspang. Ito ay malinaw na sila ay sanhi ng mga taon ng pagsusumikap. Ibang-iba siya sa mga naunang peking may pinong balat. Natitiyak niyang ito ang totoong Nelson. Sa oras na ito, ganap na nalutas ang mga pagdududa ni Thomas. Tama lahat ng hula niya. Ang peking ay nagtago ng tunay na Nelson sa underground city at kinokontrol siya ng mga droga na nagpapahintulot sa kanya na bumuo ng mga high-tech na produkto para sa kanyang sarili. Kaya, nagawa niyang palawakin ang Sterling technology. Dahil dito, ang tunay na Nelson ay pinasok sa kanyang katawan ng mga droga sa loob ng maraming taon. Ito ay naging sanhi ng kanyang katawan upang maging ganap na invalid at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kung hindi dahil sa tulong ni Diana, hindi makikita ni Thomas ang tunay na Nelson. Pagkatapos, saan napunta ang peke? Kabanata 1135. Napaisip si Thomas. Malaki ang posibilidad na gusto ng peking ipagamot niya ang tunay na Nelson, kaya nagpalitan sila ng posisyon. Pinakawalan niya ang totoong Nelson at itinago ang sarili. Sa ganitong paraan, mayroon pa ring isang Nelson sa publiko at walang nakakakita sa kanyang plano. Matapos mailigtas ni Thomas ang totoong Nelson, lalabas na naman ang peking papalit sa kanya. Sa oras na iyon, hindi na muling makikita ni Thomas ang kanyang ama. Ano ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian? Dapat ba niyang ilabas ang kanyang ama ngayon? Hindi.
Nang mga sandaling iyon, nasa panganib ang buhay ng kanyang ama. Ang unang bagay na kailangang gawin ni Thomas ay iligtas ang kanyang ama, hindi magmadaling lumabas kasama ang kanyang ama. Kaya niyang tiisin ang problema, ngunit hindi kaya ng kanyang ama. Ang isang bahagyang bukol ay maaaring magdulot ng malaking problema at maaari itong pumatay sa kanyang ama. Bukod dito, ito ang Central City at ang network ng peke ay napakalaki. Nagkaroon din siya ng suporta ng pamilya Gomez, isa sa 3 pangunahing pamilya. Kahit na siya ay tumakas kasama ang kanyang ama at nais na umalis ng ligtas, ito ay halos imposible. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Thomas. Sa ngayon, hindi siya maaaring magpagulo. Ililigtas muna niya ang kanyang ama at hahayaang maging matatag ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, hahanap siya ng angkop na panahon para iligtas ang kanyang ama at ilantad ang tunay na kulay ng peke. Hindi na nagdalawang isip si Thomas matapos magdesisyon. Inilabas niya ang Asclepius needles at sinimulang gamutin ang kanyang ama. Talagang napakalubha ng sakit ng kanyang ama. Higit na mas malubha ito kaysa sa binata na pinagamot niya noong nakaraan at hindi ito magagamot sa ilang sandali. Pinili ni Thomas na patatagin muna ang kondisyon. Pagkatapos, magre-resete siya ng tamang gamot ayon sa kanyang kondisyon. Pagkatapos ng 3 oras na acupuncture at gamot, sa wakas ay naging matatag ang kalagayan ni Nelson at hindi na nanganganib ang kanyang buhay. Nakahinga siya ng maluwag. Kaya lang hindi na niya maiinom ang gamot na iyon. Nagsimulang lumiwanag ang langit. Pulong ni Thomas sa kanyang ama na nakahiga sa hospital bed, "Pare, pumunta ka sa underground city at magpahinga ka muna saglit. Ipinapangako ko sa iyo na maliligtas ka sa pinakamaikling panahon." Pagkatapos magsalita ay nagpunas siya ng pawis at naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Sabay na bati ni Charlie at Jed sa kanya at nagtanong, "Paano na? Gumaganda na ba si Chairman?" Sumagot si Thomas, hindi na nanganganib ang kanyang buhay, ngunit hindi pa rin optimistic ang kondisyon. "Magre-resete ako ng race 8 at recipe ng sabay. Dapat mong sundin ang aking race 8 at mga recipe at mahigpit na kontrolin ang kanyang pang-araw-araw na gamot at pagkain. Siya bawal kumain ng iba. Kung hindi, ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay itatapon at ang kanyang buhay ay hindi maliligtas." Sabay na tumango sina Jed at Charlie, naiintindihan. "Sige, sumama ka sa akin." Inakay sila ni Thomas pababa. Pagkatapos, ibinigay niya ang race 8 at recipe. Matapos paalalahanan sila ng maraming beses, ang driver ay umahan at naghanda na ibalik siya sa villa. Nang makaalis si Thomas ay tumingin siya sa huling pagkakataon. Ngayon ang unang pagkakataon na nagkita sila ng kanyang ama sa loob ng 10 taon. Hindi man iminulat ng kanyang ama ang kanyang mga mata para makita siya, kahit papaano ay nakatitiyak si Thomas na buhay pa ang kanyang ama. Hanggat nabubuhay pa siya, maliligtas siya. Hindi nagtagal, bumalik si Thomas sa villa. Dali-dali siyang inalalayan ni Iris na maupo sa couch sa sala at mabilis itong nagtanong, "Kamusta? Nakita mo ba?" Tumango si Thomas bilang pagsang-ayon. Siya ba talaga? Oo. Nang marinig ang sagot na ito, halos bumagsak ang mga luha sa pananibik ni Iris. Iniabot niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig at umiyak sa tuwa. Tanong ni Iris, "Commander, paano mo ililigtas ang iyong ama?" Pinunasan ni Iris ang kanyang mga luha at seryosong sinabi, "Oo, ngayon ay nakakulong na si Nelson sa underground city. Dapat tayong kumilos sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mas maraming problema si Nelson." Kabanata 1136. Sa harap ng kanilang pagtatanong, nanatiling tahimik si Thomas ng mahabang panahon. Sa wakas, sinabi ni Thomas, "Huwag ka munang magmadali upang iligtas siya. Maghintay tayo sandali." "Bakit?" Hindi maintindihan ni Iris. "Ang aking ama ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng paggamot sa kanya," paliwanag ni Thomas. "Kung ililigtas natin siya sa pagmamadali ngayon, wala tayong oras at lakas para alagaan siyang mabuti. Pangalawa, kailangan nating harapin ang mga paghihirap. Hindi maganda sa paggaling ng tatay ko. Kaya, mas mabuting hayaan ang peking mag-alaga ng aking ama para sa atin sa loob ng isang malikling panahon. Sasamantalahin natin ang pagkakataong makabuo ng kumpletong plano sa pagsadyap sa panahong ito." Tanong ni Iris, "Masasamahan ba ng peking si Nelson?" "Hindi," sabi ni Thomas, "ang mga kakayahan sa R&D ng aking ama ay ang pangunahing kapangyarihan ng Sterling Technology.
Ang pekeng hindi kailanman magpapahintulot sa anumang pinsala na dumating sa aking ama. Kaya, sa panahong ito, tiyak na sisikapin niya ang kanyang makakaya na pangalagaan ng aking ama. At saka, binigyan ko sila ng reseta at recipe. Naniniwala ako na sa loob ng isang linggo ay mababawi ng tatay ko ang 30 to 40% capacity. Sa oras na iyon, ito ang pinakamagandang oras para mailigtas natin siya. Sa madaling salita, isang linggo lang ang kanilang paghahanda. Bahagyang sumimangot si Aris at ipinakita ang dalawang daliri. May dalawang bagay na nakakagulo. Una sa lahat, hindi natin alam ang tiyak na address ng underground city. Pangalawa, kung paano haharapin ang peke at maging ang pamamaril ng pamilya Gomez matapos siyang mailigtas. Ang dalawang bagay na ito ay talagang medyo mahirap. Hindi nakasagot ng diretso si Thomas. May inilabas siyang maliit na box sa medicine box na dala niya. Nang mabuksan ang kahon, may isang transparent glass jar sa loob. Sa salamin, nakita nila na may parang pupa sa loob at may napakakulay na bulaklak sa loob ng kahon. Lumaki ang pupa sa pamamagitan ng pagsuso sa asensya ng mga bulaklak. Ano ito? Hindi ito makuha ni Aris. Black magic. Dalawang salita lang ang sinabi ni Thomas at nagbago ang mukha ni Aris at Iris. Black magic. Ang ganitong uri ay nakita lamang sa mga nobela, pelikula, at mga drama sa telebisyon. Hindi pa ito nakita sa totoong buhay. Hindi nila alam kung bakit gustong gumamit ng black magic si Thomas. Tanong ni Iris, Thomas, gagamit ka ba ng black magic para harapin ang peke? Umiling si Thomas at nagpaliwanag, hindi ako gagamit ng black magic para saktan ng mga tao. Ang black magic na ito ay isang subsidiary ng aking acupuncture skills. Isa itong black magic na ginagamit para iligtas ang mga tao. Noon, nilikha ni Stone ang acupuncture skills na inabandona ang sectarian bias. Ito ay batay sa mga kasanayang medikal ng pamilya Owen na nagtitipon ng pinakamahusay sa mga espesyalidad ng bawat pamilya. Ang black magic na ito ay kasama rin sa aklat ni Stone. Ang pagsasama-sama ng mga kasanayan sa itim na mahika at acupuncture ay maaaring gamutin ang ilang mga matigas na sakit. Parehong hindi maintindihan ni Aris at Iris. Wala silang alam tungkol sa medisina, kaya marami silang tanong sa sandaling ito. Hindi nila alam ang intensyon ni Thomas. Umalaklak si Thomas at sinabi ito ng simple hanggat maaari. Sa madaling salita, lumalaki ang isang black magic worm sa pamamagitan ng pagkain ng mga lason na bagay, tulad ng nakal-alasong bulaklak na pinakain ko sa black magic worm na ito. Maraming nalalabi sa katawan ng tatay ko na sobrang lason. Para sa mga tao, lason ito. Pero para sa black magic worm, masarap na pagkain. Nagtanim ako ng black magic worm sa katawan ng tatay ko at ginamit ang acupuncture skills para gabayan ang direksyon ng pagkain nito. Isang linggo na ay ang sapat na oras para kainin ng black magic worm na iyon ang lason sa katawan ng tatay ko. Naintindihan naman ito ni Aris. Ito ay pakikipaglaban sa lason, tama ba? Ang problema ay, Commander, kapag natapos na ang lason, hindi ba kakain ng laman ng tao ang black magic worm dahil sa gutom? Oo. Nag-aalala si Iris. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Hindi ba ito nakakatalo sa sarili at nakakapinsala kay Nelson? Bahagyang ngumiti si Thomas at itinuro ang black magic worm sa glass jar. Kaya, kailangan natin itong black magic worm para tumulong. Ipinaliwanag niya, ang itinanim ko sa katawan ng aking ama ay isang babaeng black magic worm at ang nasa harap natin ay isang lalaki. Kapag ang dalawang black magic worm ay lumaki na sa isang tiyak na yugto, sila ay lalabas sa kanilang mga cocoons at naging mga paru-paro. Sa oras na iyon, para makahanap ng mapapangasawa, hahanapin ng lalaking black magic worm ang lokasyon ng babaeng black magic worm sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan at lilipad sa gilid ng babaeng black magic worm. Tuwang-tuwa si Aris nang marinig iyon. Sa madaling salita, kailangan lang nating sundan ang lalaking black magic worm at tingnan kung saan siya lumilipad para malinaw nating malaman ang tiyak na lokasyon ng underground city. Umiti si Thomas at sinabing, tama. Sa ganitong paraan, malulutas ang unang tanong mo. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Hindi lang iyon, pagkatapos maramdaman ng babaeng black magic worm ang pagdating ng lalaking black magic worm, tuwang-tuwa itong lilipad palabas sa katawan ng tao at kukumplito ang pagsasama. Pagkatapos, ang problema ng babaeng itim. Ang magic worm na kumakain ng laman at dugo ng aking ama ay malulutas. Ito ay pagpatay ng dalawang ibon sa isang bato.
Sa madaling salita, nilutes ng lalaking black magic worm na ito ang dalawang mahirap na problema ng paghahanap ng address ng underground city at pangunahan ng babaeng black magic worm sa parehong oras. Napakahalaga ng uod na ito. Napatingin si Iris sa black magic worm na isa pa ring pupa. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Black magic worm, nasa iyo ang lahat kung makakaligtas o maliligtas si Nelson." Sabay ding napatingin sina Thomas at Iris sa black magic worm. Oo, ngayon ang lahat ng kanilang pag-asa ay inilagay sa black magic na ito. Iris then asked, "Commander, how do you plan to solve the second problem? After saving him, how to ensure our safety and how to deal with the ensuing manhunt?" Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng determinasyon. Kabanata 1137. Mahinahon niyang sinabi, "Si Samson ang tatawagan mo sa halip na ako." Ipunan ng lahat ng natitirang 11 golden zodiac at hintayin ang pagpapadala anumang oras. Kawakas, ang 12 ginintoang zodiac ay muling ipapadala ng sama-sama. Tuwang-tuwang sabi ni Iris, "Oo. Sa 12 golden zodiacs, walang magiging problema kahit na maraming tao ang kalaban." Pinalis lahat ang mga doktor sa tahanan ni Nelson. Sa conference room sa ikalawang palapag, mahigpit na isinara ang pinto. Umupo sa upuan ng peking Nelson, tinapik ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Nasa magkabilang side sina Charlie at Jed. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Nelson, kumusta ang kalagayan ng lalaki. Sumagot si Charlie, "He's breathing smoothly and has woken up. He can communication and eat normally. If he has a good recovery, I believe he'll recover soon." Mahusay, hinangaan ni Nelson at sinabi, "Hindi ko inaasahan na ang mga kasanayan ni Thomas sa medisina ay napakahusay. Ang isang sakit na walang lunas na hindi kayang hawakan ng maraming doktor ay malulutas sa kanyang mga kamay. Talagang may mabuting anak ang lalaking iyon." After a pause, he continued to ask, "Saan mo siya nilagay?" Sagot ni Jed, "Pinabalik siya sa underground city." Kumunat ang noo ni Nelson. Iyan ay hindi nararapat. Hindi naaangkop. Oo. Si Thomas ay sobrang matalas at maaaring mag-iwan siya ng mga marka o kung ano sa panahon ng paggamot. Ang pagpapadala ninyo sa kanya sa underground city ay katumbas ng pagsisiwalat ng lokasyon ng underground city na hindi nararapat. Tanong ni Jed, saan siya dapat ipadala? Napaisip si Nelson saglit. Gawin natin ito. Una, magsagawa ng full body inspection sa lalaki, palitan ang lahat ng kanyang damit, at hugasan ang kanyang katawan kung sakaling lagyan siya ni Thomas ng anumang gamot. Pagkatapos ng inspection, ipadala siya sa bakanting lokasyon. Tanong ni Jed, ang bagong proyekto sa underground city ay malapit ng makumplito sa kasalukuyan. Dapat ba siyang magpatuloy sa pag-inom ng gamot at kumpletuhin ang pananaliksik? Ito, ang bilis ng pagtap ng daliri ni Nelson sa desk. Sa huli, bakas talaga sa mga mata niya ang lamang. Parang may kakaiba pa siyang nararamdaman para sa lalaking iyon. Umiling siya. Hindi na kailangan. Tulad ng sinabi ni Thomas, kung bibigyan mo siya ng mas maraming gamot, ang lahat ng aming mga nakaraang pagsisikap ay mawawala at hindi namin mailigtas ang kanyang buhay. Huwag hayaan siyang magtrabaho sa panahong ito at gawin ang iyong makakaya upang matulungan siyang gumaling. Bukod dito, ang mga reseta at recipe na inireseta ni Thomas ay dapat na mahigpit na ipatupad at walang mga pagkakamali na pinapayagan. Tungkol sa pinakabagong proyekto ng pananaliksik sa underground city, pinaikit ni Nelson ang kanyang mga mata na nagpapakita ng malamig na kinang. Ipaubaya mo kay Diana ang pag-execute nito. Natigilan si Jed. Diana, hindi ba't ibinunyag sa kanya ang mga sikreto ng buong underground city? Napangiti si Nelson. She is just a corpse. Ano ang dapat katakutin? Naunawaan ni Jed sa isang iglap na naghahanda si Nelson na linisin ang koponan at alisin ang lahat ng mga nakaraang tauhan ng R&D. Ang tatlong pangunahing tauhan ng R&D. Sa kasalukuyan, si Elijah ay sumali sa Pivot Technology at si Arnav ay talagang isang undercover na ahente. Bagamat si Diana ay nasa Sterling Technology, ligtas na sabihin na hindi na siya tapat sa kumpanya pagkatapos ng huling insidente. Ang tatlong taong ito ay kailangang harapin ng maaga o huli. Hindi nila magagamit sina Elias at Arnav. Si Diana lang ang may posibilidad at halaga na magagamit. Kaya, pinili ni Nelson si Diana.
Hayaan si Diana na kumpletuhin ang huling pananaliksik at pag-unlad sa ngalan ng lalaki, at pagkatapos, aalisin nila siya. Bagamat malalaman niya ang sikreto ng underground city, imposibleng ibunyag niya ito. Sumunod ay sina Elias at Arnav. Tanong ni Jed, paano haharapin ang dalawa pang tao? Assassinate sila. Napaisip si Nelson saglit. Let me think about it. Mas mabuting wag na lang patayin ang mga tao sa ngayon. Understood. Isang bagay ang biglang naalala ni Jed at napaalala. Mr. Mayo, may isa pa akong gustong i-report sa iyo. Ibinigay na ni Elijah ang aming R&D project book sa Pivot Technology. With Arnav's share, mayroon na silang 2 project book. Kung makukuha nila ang project book ni Diana, malamang mauunahan nila tayo sa pag-produce ng kung ano-ano. At that time, magiging passive tayo. Sa una, ang imahe ng ating kumpanya ay bumagsak dahil sa exhibition. Kung ang Pivot Technology ay kukuha ng pagkakataong ito upang bumuo ng mga high-tech na produkto. Kahit na ito ay isang konseptong produkto lamang, tayo ay haharap sa isang napakadelikadong sitwasyon. Sa totoo lang. Dahil ang lalaki ay biglang nagkasakit ng malubha, ang R&D project na maayos noong una ay nahinto. Kahit na si Diana ang pumalit, ang posibilidad na manalo ay hindi mahuhulaan. Napabuntong hininga si Nelson. Walang magandang opsyon hanggang ngayon. Ang tanging magagawa natin ay ayusin si Diana na kunin ang lalaki sa lalong madaling panahon. Bago niya makumplito ang proyekto, protektado siya sa lahat ng aspeto sa loob ng 24 na oras. Mga tao mula sa Pivot Technology ay hindi pinapayagang makalapit sa kanya. Kapag nalampasan na niya yung kapakipakinabang niya, tanggalin siya kaagad. Kung gayon, kailangan nating mauna ang teknolohiya ng Pivot sa paggawa ng bagong produkto at isapubliko ito. Kapag ito ay ipinakilala, ang pagkawala ay maaaring mabawi. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay sunggaban ang pagkakataon na ito. Kabanata 1138. Nang lumiwanag pa lang ang langit, biglang lumitaw ang isang figure na hindi dapat lumitaw sa harap ng office building ng Pivot Technology. Nakasuot siya ng coat, baseball cap, at sunglasses na sadyang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang walang anumang hadlang, maayos siyang pumasok sa gusali at pumunta sa opisina ng chairman. Sa sandaling iyon, si Master Centipede ay nakaupo sa isang upuan na nakapikit at siya ay nagpapahinga. Matapos makuha ang aklat ng proyekto ni Elijah, ang pangunahing pinagtutuunan niya ay si Diana. 3 kumpletong aklat ng proyekto lamang ang kanyang makukuha pagkatapos mapasuko si Diana. Pagkatapos ay siya lamang ang makakaharap sa Sterling Technology noong panahong iyon. Ang tanong, paano mapasuko si Diana? Maging si Laura, na noon pa man ay palabiro, ay hindi malutas ang problemang ito pagkaraan ng ilang panahon. Tuk, tuk, tuk. 3 malinaw na katok sa pinto. Sa oras na ito, ang lalaking iyon lang ang darating. Sumigaw si Master Centipede sa paus na boses, pasok. Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking nakakot. Inubad niya ang kanyang salaming pang-araw at nakangiting sinabi, Master Centipede, hello. Ito ay walang iba kundi si Arnav na nagtatrabaho bilang isang especially iya sa Sterling Technology. Nagtanong si Master Centipede, Arnav, bakit hindi ka nanatili sa Sterling Technology nang masunurin at pumunta dito? Napaka-reckless mo. Ano ang gagawin mo kung malaman ni Nelson? Pumalaklak si Arnav at sinabing, huwag kang matakot. Ayon sa pinakahuling balita, si Nelson ay may malubhang sakit kagabi at muntik na siyang mamatay. Wala siyang lakas para alalahanin ako. Oh, muntik nang mamatay si Nelson. Oo. Buti na lang at hindi siya namatay. Mamantong hininga si Master Centipede. Buti sana kung talagang namatay si Nelson. Kaya niyang pigilan ang pag-aalala. Tinanong niya, pumunta ka ba sa akin para lang sabihin sa akin ang tungkol dito? Tinadya siya ni Arnav sa pagdududa. Siyempre, pinuntahan kita kasi may mas importante pa. Ano yan? Master Centipede, alam ko na kung ano ang gusto mo ngayon. Oh. Ngayong nakuha mo na ang project book ni Elijah at ang project book ko, nakakuha ka na ng 2 kopya. Kailangan mo lang ng kopya ni Diana ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Master Centipede. Bakit? May paraan ka ba para makuha? Hindi naman sa may paraan ako. Nakuha ko na. Tuwang-tuwang tumayo si Master Centipede. Nakuha mo na. Paano mo nakuha? Inilibot ni Arnav ang kanyang mga mata. There is no need to get into the details.
You just need to know that the Anos project book is already in my hands. Pinaikit ni Master Centipede ang kanyang mga mata at muling umupo. Tell me, under what conditions do you want to be willing to hand over the Anos project book? Talagang prangka ka. Iniunat ni Arnav ang isang daliri. Ayoko masyado, $100 million lang. $100 milyong. Matako siya. Gayunpaman, kung talagang makukuha niya ang libro ng proyekto ni Diana, ang $100 milyong ay hindi maituturing na magkano. Okay, bibigyan kita ng $100 million. Pero kung manggahas kang magsinungaling sa akin at bigyan ako ng peking project book, babayaran kita ng buhay mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing basta-basta ang buhay ko. Tumanggo si Master Centipede at agad na tumawag. Pagkaraan ng 10 minuto, may dagdag na $100 milyong si Arnav sa kanyang bank account. Ikaw ay pinakamahusay. Nag-thumbs up si Arnav. Pagkatapos, naglabas siya ng isang project book mula sa kanyang manggas at inilagay sa mesa. Ito ang kopya ni Diana. Mangyaring panatilihin ito. Kabanata 1139. Si Master Centipede ay labis na nasasabik. Sa huling palaisipan na ito, magagawa niyang mag-mount ng malakihang pag-atake sa Sterling Technology. Nasa harapan lang niya ang tagumpay. Master Centipede, para mapanatiling ligtas ang aking pagkakakilanlan, aalis muna ako. Tumalikod si Arnav at umalis. Habang naglalakad ay natatawa siya sa kanyang isipan. Masarap sa pakiramdam na kumita ng $100 milyong nang walang labis na pagsisikap. Thomas, iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay isang karaniwang tao. Malinaw na nagkaroon ka ng pagkakataong ibigay ang aklat ng proyektong ito para sa isang malaking benepisyo. Ngunit hindi mo ito naintindihan at hinayaan akong makuha ang pagkakataong ito ng walang bayad. Hoy, ito ang kahalagahan ng kaalaman. Sa kanyang pagbabalik, dumaan si Arnav kay Laura. Nakangiting tumingin siya kay Laura. Bahagyang kumunat ang noo ni Laura dahil sa labis na pagkainis sa kanya. Pumasok si Laura sa opisina at isinara ang pinto. Godfather, bakit kaninang madaling araw pumasok si Arnav sa kumpanya? Masayang sinabi ni Master Centipede, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni Arnav, ngunit nakuha niya ang huling aklat ng proyekto na kailangan namin mula kay Diana. Oh, lumapit si Laura. Kinuha niya ang project book at tiningnan ito. Sa unang tingin, parang walang problema. Parang genuine project book. Sabi ni Master Centipede, I spent $100 million. Kung peke, papatayin ko siya. Sinabi ni Laura, talagang sakam si Arnav, ngunit sulit ito. Sa aklat ng proyektong ito, malalaman natin ng eksakto ang pinakabagong plano sa pananaliksik ng underground city at kumpletuhin ang pag-atake sa Sterling Technology. Oo, Laura, mabilis na dalhin ang aklat ng proyektong ito sa departamento ng R&D at makakuha ng mga resulta ng pananaliksik sa pinakamaikling panahon. Ayos lang kahit isang konsepto lang. Gusto kong samantalahin ang eksibisyon para ilabas ang Big Bang sa huling araw. Naiintindihan ko, Ninong. Kinuha ni Laura ang project book at nagmamadaling umalis. Masayang sinabi ni Master Centipede sa kanyang sarili kahit ang Diyos ay tinutulungan ako. Pagkatapos ng napakatagal na pagpaplano, sa wakas ay maaatake ko na ang Sterling Technology. Nelson, Thomas, mas mabuting linisin ninyong dalawa ang inyong mga leeg at maghintay sa kamatayan. Rosa's son. Bandang 10:00 ng umaga, dumating si Thomas sa R&D department ng Sterling Technology. Pagkapasok niya ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nakatayo sa dalawang hanay, hawak-hawak ang mga bulaklak sa kamay bilang pasasalamat kay Thomas. Medyo natarante si Thomas hanggang sa lumabas si Jed. Umiti siya at sinabing, Mr. Mayo, nagpapasalamat ang lahat sa pagligtas mo sa buhay ng chairman kagabi. Kinawian ito ni Thomas. Kailangan ko bang pasalamatan sa pagligtas sa aking ama? Umiling si Jed. Hindi mo masasabi yan. Kung hindi dahil sa'yo, nanganganib ang buhay ng chairman. Kapag namatay ang chairman, malamang na mawalan tayo ng trabaho. Ang iyong mga aksyon ay nakatulong sa amin na masiguro ang aming mga trabaho. Nagkibit balikat si Thomas at nagtanong, nga pala, kamusta na ang tatay ko? Ayos naman siya. Nagkamalay na siya at medyo gumaling na ang kanyang kutis. Aalagaan ko si chairman ng mahigpit ayon sa sinabi mo at malamang ay maayos na siya pagkatapos ng isang panahon ng paggaling. Mabuti yan. Casual na umupo si Thomas.
Si Craig, ang pinuno ng departamento, sa gilid ay labis na hindi nasisiyahan. Pinipigilan niya si Thomas, ngunit hindi lamang niya nabigo na sugpuin siya, ngunit hinayaan din niyang ipakita ni Thomas ang kanyang sariling kakayahan. Ngayon, nailigtas pa niya ang buhay ng chairman na nakuha ang lahat ng paggalang. Dahil dito ay hindi komportable si Craig na parang may tinak sa kanyang laman. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Thomas, iniisip kung paano siya tuturuan ng leksyon. Sa sandaling iyon, sinenyasan ni Jed sina Craig at Diana. Pumunta kayong dalawa dito. Nagkatinginan sina Diana at Craig at naglakad sila papunta kay Sam. Sinabi ni Jed, habang lumalala ang kondisyon ng chairman, kailangan kong tumakbo ng madalas sa magkabilang panig at kung minsan ay hindi ko ito maasikaso. Kaya, mayroong isang maliit na pagbabago sa kumpanya ngayon at ilang mga pagbabago ay kailangang gawin sa iyong mga posisyon. Craig, isasagawa mo ang bahagi ng kapangyarihan ng general manager bilang kapalit sa akin sa hinaharap. At ikaw, Diana, lumapit si Jed sa kanyang tainga at pamulong, mula ngayon, ikaw na ang mananagot sa proyekto ng Underground City. Kabanata 1140. Parehong nagulat sila Craig at Diana. Gayunpaman, nagulat si Craig. Ang pagpayag sa kanya na palitan si Jed upang gamitin ang ilan sa mga kapangyarihan ng general manager ay nangangahulugan na mas maipapakita niya ang higit pa sa hinaharap. Ngunit nagulat si Diana na may kaunting takot. Sa pagkakataong iyon, medyo nahirapan siyang manguna. Bukod dito, masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Jed continued to say, "Syempre, may dadaan sa trabahong hahabulin niyo. Kailangan kong alagaan si chairman, kaya aalis muna ako." Tumalikod siya at umalis. Sa kasalukuyang Sterling Technology, wala ang chairman at general manager, kaya ang pinakamakapangyarihang tao ay masaya si Craig. Bagaman ang kanyang posisyon ay hindi kasing taas ng kay Thomas, talagang nagtataglay siya ng higit na kapangyarihan. Ito ay perpekto. Napabuntong hininga si Diana nang maramdaman niyang bumibigat ang pasanin sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok ang isang empleyado at sinabi kay Craig, "Mr. Eastwood, masamang balita. Ang Pivot Technology ay naglunsad ng deklarasyon ng digmaan laban sa atin." Ano? Kumunat ang noo ni Craig. Kakaalis lang ni Jed at wala pa siyang panahon para ipakita ang kanyang prestihiyo. Ngunit ngayon, ang kumpanya ay pinukaw ng Pivot Technology. Napakamalas niya. Tinanong niya, ano ang nagawa ng Pivot Technology? Sinabi ng empleyado, "Ngayon lang." Inihayag ng Pivot Technology sa publiko sa eksibisyon na ito ay mag-aanunsyo ng isang konseptong produkto na unang binuo sa huling araw ng eksibisyon at naglabas ng mga guhit ng disenyo. Naglunsad sila ng deklarasyon ng digmaan sa atin na nagsasabing na gagamitin nila ang produktong ito para ganap na ibagsak ang pangangibabaw ng Sterling Technology sa Central City. Nagtawanan ng lahat pagkatapos makinig. Lalo na si Craig. He said disdainfully, ito ay isang pangkaraniwang trick na ginagamit ng mga kakompetensya. Ano ang napakahusay sa pakikipag-usap ng walang awa? Hindi, Mr. Eastwood, dapat mong tingnan ang kanilang mga guhit ng disenyo. Hayaan mo akong tingnan. Kinuha ni Craig ang design drawing na inilathala ng Pivot Technology at tiningnan lang ito. Sa una, hindi niya ito sineseryoso, iniisip kung ano ang napakahusay tungkol sa isang produkto ng konsepto. Ngunit habang tinitignan niya ito, naramdaman niyang may mali. Bakit eksaktong kapareho ang konseptong produktong ito sa pinakabagong produkto sa Underground City? Ito. Diana, Arnav, halika dito. Pagdating ng dalawa kay Craig ay agad niyang ipinakita ang mga design drawings. Look. Ito ba ang pinakabagong project sa Underground City? Matapos tingnang mabuti ay natigilan silang dalawa. Tama siya. Ito ang pinakabagong proyekto sa pananaliksik ng Underground City. Ano ang nangyayari? Para sa isang proyekto na hindi man lang natapos sa Underground City, bakit nailabas muna ng Pivot Technology ang design drawing? Hulaan ni Arnav, si Elijah ba ang jerk? Pagkatapos niyang sumali sa Pivot Technology, pinagtaksilan niya tayo. I don't think so. Sabi ni Diana, there are 3 project books in total. Kahit ipagkanulo tayo ni Elijah, isang project book lang ang maibibigay niya sa kanila. Imposibleng makuha ng Pivot Technology ang 2 pang kopya mula sa akin at ikaw. Ngayon, lahat silang tatlo ay tulala. Ano ang nangyayari?
Sa sulok, malamig na pinanood ni Thomas ang lahat ng nangyari sa eksena. Ang ibang mga tao ay hindi nakakaalam ng higit pa, ngunit alam niya kung ano ang nangyari ng malinaw. Ang aklat ng project ni Elijah ay walang alinlangan na ibinigay sa Pivot Technology. Bilang isang especially iya, na ibigay na ni Arnav ang aklat ng project noon pa. Saan nagmula ang libro ng proyekto ni Diana?